proud to say that I spent this money, these confidential funds, for instance, no, going to Talaingod, and then I spent this much for the indigenous peoples kasi ganun yung doon ko ginamit yung discretionary funds ko na meron talaga akong resibo na binilhan ko sila ng TV para sa kanilang tribal hall. It will not come out of your pocket, di ba? That will not come out of your own pocket. Sometimes it comes out of your own pocket, pero yun, ganun yun, no? So nakikita ko yung mga matitinong kongresista, you should be very proud that you should be happy and be very proud to tell the Filipino people yung ipinagkatiwala ninyo sa akin dito ko ginamit, di ba? At dahil sa ginamit ko siya ng tama, bumuti ang buhay ng mga kababayan natin at lumakas ang ating republika. Correct. Eric, my question. Kasi ang lalakas ng loob nitong tatlong ito, no? Pati yung kanilang mga trolls, no? Na elected daw sila. Sila ay hinalal daw ng Pilipino. So anong masasabi mo doon, Eric? Ayun po ang malaking ilusyon nila. You were never elected directly by the people. Yung inyong party list po nakakalusot dahil may maniobra kayo. Pero subukan yung tumakbo bilang Raul Manuel, Arlene Brosas at Franz Castro na booking na kayo ng mamamayan. Sigurado kami hindi kayo mananalo. Ito pa, Eric. Subukan ninyong tumakbo. Sabihin niyo yung totoo na ang kabataan ay CPP, NPA, NDF. Ako si Arlene Brosas sa Gabriela na isang prente ng CPP, NPA, NDF. Ako si Franz Castro na isang ng taga ACT, Alliance of Communist Teachers, na isang prente ng CPP, NPA, NDF. Tingnan natin kung makadalawang boto kayo. Kaso alam niyo yon. Kaya nililin lang ninyo ang Pilipino. So hindi kayo binoto. Hindi kayo nanlin lang kayo. At saka, aside from that, Eric, di ba? Tamang-tama yung barangay elections. How do they do that on the ground? Yung paano nila nakukuha yung boto noon? Di ba? Noon, ma'am, pag NPA area, NPA talaga mga kampanya. Kakatukin yung mga kandidato, Brother Franco. Aakitin yun, ipapatawag yun. And then magkakaroon ng pulong-pulong barangay, ma'am. NPA ang mga tatakda. Paano mangyari kung ayokong iboto sila Franz Castro? May papatayin talaga, ma'am. Papatayin ako. Lalo na yung kandidato na kumakalaban sa NPA. At binanggit nga ni Mayor Buller at ng mga leaders na nag-surrender sa Samar na sa panahon ng eleksyon nandun ang NPA sa voting area. At talagang sinasabi nila, tinitingnan nila yung balota. Ganyan kayo nanalo. Ganon sila nanalo. Ganyan kayo nanalo, Franz Castro, sa pananakot, pagbilin lang. So, hindi kayo binoto ng Pilipino. Correct. Okay? Huwag kayong mag-ilusyon. At ma'am, Brother Franco, ito yung tanong ko sa iyo, Brother Franco. Papayag ka ba, Brother Franco, na itong tatlong ito ay magpapatuloy sa pag-enjoy ng 3 milyon bawat buwan? Extraordinary fund. At galit pa si House Secretary General Velasco kung bakit tinatalong ito ni Pangulong Duterte at ipinapanawagan ng mamamayan na buksan at ilahad kung paano ginastos ang mga extraordinary fund. Your reaction to that bilang... Baka si Secretary may extraordinary funds din. Pwede rin, ma'am. That can be possible kasi 1.6 to 1.7 trillion po ang extraordinary fund sa access ni Speaker Martin Romualdez. 1.7 billion pesos. Ilang barangay development program. At more than 300 million for travel expenses. Brother, 2 billion pala, ma'am, sorry. 2 billion for travel expenses, 1.7 billion for extraordinary fund, Brother Frank. Oh my God. Diba ka, Eric, yan mga kababayan, nakita naman natin ka, Eric, kung gaano kalaki ang napupunta sa kaban dito sa ilang mga opisyal. Ito yung bagay na kinakailangan natin ipaliwanag. Kasi mga kababayan, meron tayo mga bagay na kinakailangan natin mas bigyan diin yung kaunawaan natin patungkol dito sa funds na ito kasi ito yung ginagamit din nilang taktika para sirain tayo, para sirain ng Vice President Sara Duterte. Gaya nga ng aking paulit-ulit na sinasabi. Like, for example, ginamit nila ang intelligence fund to protect their own interests pagdating sa pera. Maliban doon, like for example, that 11 days that Risa Ontiveros keep on saying, that 11 days, explain that. Now, you explain how these funds are being, how do you spend all of these funds dyan sa Senate? Franco, excuse me. How much is you mean to say the senators also have they have their extraordinary funds? Yes, ma'am, meron. And Risa Ontiveros has been asking for an accounting with Risa Ontiveros, Senator, account for that. Tell the Filipino how much is her 2 million. Wow. 2 million per month.
2 million per month. ang extraordinary fund access ng isang senador. Yes. Sa Senate President, more than 300 million. And she saw nothing wrong with not having to account for that to the Filipino people. Frank, yan ang tanong Yes. sa taong bayan. Sa tanong mo, Brother Franco, Go ahead. may I'm sorry, billboard I'm sorry. Yes, yun nga eh. May billboard